Hep hep, hooray. Hindi bali nang mahirap ako, at least, yung tunay ganda ko ay totoo. Hindi katulad mo, mayaman ka nga, naging maganda ka lang dahil naparitoke ka, ritokada yung mukha mo. Part 1, hep hep, hooray. Part 2. Hoy, Day, isa ka lang kalibing partner niya. Marami nga kayong anak, pero isa ka lang ina, pero hindi ka naging asawa. Dahil, ang lalaking mahal mo, ginawa ka lang paanakan. Parang anay ba, pinakan ka lang. Para anay na baboy ba, pinaanakan ka lang, pero hindi ka pinakasalan. Part 3. Hep hep, hooray. Di bali nang mahirap, at least totoo yung ganda ko at saka kasiksihan ko. Hindi katulad mo, mayaman ka nga, naging maganda ka lang dahil pinaritokada mo yung mukha mo, pinaganda mo kay Ricky Bello. Kung wala kang pera, isa ka ngayon, ano ka ngayon nga ka? Kung wala kang pera, isa ka ngayong babaeng pangit. Part 4. Hep hep, hooray. Dahil wag kang umasang para asawa dahil kahit minsan, kahit nagkaroon man kayo ng maraming anak, ang papel mo lang sa role ng lalaking yun, ang role mo lang sa lalaking yun, isa ka lang parausan, ginawa ka lang kalibing partner, pinanakan ka lang niya na marami. Pero kahit minsan, hindi pumasok sa isipan niya na pakasalan ng isang tulad mo. Sa totoo, hindi ka lang niya mahal. Isa ka lang parausan niya kapag kailangan niya ng sex. Kasi kung totoong mahal ka niya, nagkaanak kayo, dapat pinakasalan ka na niya. Hindi yung pinanakan ka na niya ng marami, tapos ginawa ka lang niya ng kanyang ina na kanyang mga anak, tapos ngayon, kinalib-in partner ka lang niya, pero hindi yung pinakasalan na, hindi ka tulad na isang special na babae na isang asawa talaga, napakasalan talaga, dalhin sa dambana ng simbahan. Hep hep, hooray. Kayo mga kalibin partner, huwag kayong umasa na asawa dahil kahit kailan, pwede pang agawin yung kapuyo nyo na lalaki. At saka ikaw pwede ka pang agawin kasi in short, single kayo, kahit naglibin kayo ng ilang taon, kahit nagkaanak pa kayo na marami, in short, single pa rin kayo dahil wala kayong titulo sa kasal. Kahit minsan hindi pa rin kayo pinakasalan niya. Kaya wag kang umasa dyan kung sino. Diba? Asawa ka totoo pero asawa lang sa banig. Ina ka ina ka sa mga anak niya. Pero hanggang ina lang, pero hindi naging asawa. Wala kang titulo, kaya wag kang umasta. Wag kang magselos dyan. Ha? Dahil wala kang kalaban-laban sa karibal mo. Di hamak, mas maganda at mayaman siya kaysa sa'yo. Hep hep, hooray. Kayo mga kalibin partner, tabi nga kayo, huwag kayong umasa parang asawa, kahit kailan, pinanakan lang kayo, ginawa lang kayong parausan, ginawa lang kayong ina sa mga anak niya, pero kahit minsan, hindi yung asawa. Iba pa rin yung asawa na pinakasalan niya, na dinala niya sa simbahan, o kaya sa huwes. At least kahit sa huwes man lang yun, asawa pa rin niya yun. Diba? May habol pa rin siya, kasi siyang asawa. Kapag magloko yung kanyang husband, pwede niya ipakulong to, pati yung kabet. Kaya matakat kayo sa mga asawa, dahil asawa, pwede kayong ipakulong, kasama pa yung kabit niyo. Pero kalibin partner kayo, wala talagang magawa, hanggang umiiyak lang, hanggang selos lang. Tapos sabihin niya, ako asawa kasi may anak kami. Oo, asawa ka nga niya, pero sa banig lang. Diba? Yung kalibin partner, para sa akin, isa lang yung magsyuta. Diba? Walang kasiguraduhan, walang titulo. Anytime, pwede pa yung maagaw yung mahal mo sa ibang lalaki or sa ibang babae. Or ikaw, pwede ka rin maagaw. Dahil hindi ka niya pinakasalan. Gilibin partner ka lang niya ng ilang years. Hep hep, hooray. Yun ang tandaan nyo. Hep hep, hooray. Kaysa maglumay kayo dyan, gumamit kayo ng mayuma, ay ng gayuma, or sa lamang ka, ba't hindi na lang kayo magpakawa para pakasalan niya kayo? Dahil yung lumay sa lamang ka, yung gayuma, maano rin yan, ma-expire.
'Diba? Mas mabigat pa rin yung kasal. Mas bukat pa jud ang kasal. Kaya yung kasal, makapakulong ka sa husband mo, o sa asawa mo, at saka sa ano mo, sa kabit niya. Pero yung ka-live-in partner, kahit ilang years pa sila nagsama, isang dekada, hindi niya maaaring magawang ipakulong yung partner niya. Dahil ka-live-in partner siya, may anak siya nito. Isa lang siyang ina, ka-live-in partner, pero hindi naging asawa. Kaya anytime, pwede pa siya ipagpalit sa kanyang ka-live-in partner na lalaki o babae, kung sino matong bagong mapusuan niya o bagong maibigan niya. Hep hep, hooray! Yun ang tandaan niyo, huwag kayong magpakagago-gaga. Diba? Asawa nga, yung pinsan ko nga, may dalawang anak pinakasalan. Hiniwalayan pa sa kanyang husband kasi minahal yung kabit. Yung kasal nila, yung legal, yung pinsan ko, wala na bisang kasal nila ngayon kasi yung kabit, ginawa yung legal, pinaanol kasal nila para mapakasalan si kabit. Wala na nagawa yung pinsan ko, asawa siya, may dalawang anak siya, kasal pa siya. Ikaw pa kayong ka-live-in partner lang, mag-isip ka girl, kung may isip ka. Diba? Yung lula ko, maraming anak, 10, pinagpalit sa kabit kasi yung lolo ko naka-anak sa kabit ng 2. Wala nga magawa yung lula ko Diba? Kasi mas mahal yung kabit, pinaanakan yung kabit ng 2 rin. Tapos, pinaaral yung anak ng kabit kaysa sa sariling anak nila. Tapos, yung kapitbahay ko, yung